Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lumipas pang mga araw, itinuon ni Carmela ang buong atensyon at oras niya sa mga anak niya. Ipinagkatiwala na muna niya ang kumpanya sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Inalis niya na rin ang mga tauhan ni Shawnee. Ang gusto ni Carmela ay mga taong mapagkakatiwalaan niya ang magtatrabaho sa kumpanya. Ayaw niyang problemahin pa niya ang mga taong posibleng trumaydor sa kanya. Nang ma-serve na mga order ni Carmela para sa pagkain nila ng kambal niya, ay kinuha niya na ang mga to at ibinigay sa mga anak niya ang order ng mga to. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil napapadalas na may oras sa kanila ang kanilang ina. "Thank you, Mommy," nakangiting pasasalamat ni Sabrina. Matamis dig nakangiti si Santino. Pakiramdam nila ay panaginip pa rin hanggang ngayon na kasama na nilang mga magulang nila. Malayo sa mga taong sinasaktan sila. Ginugutom at ginagawang bilanggo. Hinaplos ni Carmela ang pisngi ng mga anak niya. "I'm sorry, babies. Siguro for the past 2 years, pakiramdam niyo pang habang buhay na yon. Are you two okay now? Are you still afraid?" Nang makuha ni Carmela ang mga anak niya. Hindi niya kinausap kaagad ang mga to tungkol sa nangyari sa kanila dahil alam niyang torture sa kanila kapag maalala nilang mga nangyari. Umiling naman si Sabrina. "I'm not afraid anymore, Mommy, dahil alam ko mas maraming nagmamahal sa amin ni Kuya. Mommy La and Daddy Lolo is with us, pati na rin kayo ni Daddy. The maid are kind with us. Everyone is so nice with us na po." Confident na sagot ni Sabrina. Masaya naman si Carmela dahil kahit papaano ay naalis ng takot sa mga anak niya. Tinignan niya naman ang anak niyang lalaki. Alam niyang ipinakita lang nito na malakas siya para sa kakambal niya. Kahit na maging siya ay natatakot na. "How about you, Kuya? Are you okay?" Tanong niya. "I am, Mom. Don't worry po. I'm not scared to anymore because you're with us na. Alam kong wala nang makakapanakit sa amin dahil hindi niya nahayaan ni Daddy na mangyari ulit sa amin yun. Even I'm scared too back then but I'm fine now. Pwede na ako maging mahina at hindi ko na kailangan magpanggap na malakas ako kahit na natatakot." Nginitian ni Carmela ang mga anak niya. Mabuti na lamang at malalakas ang mga anak niya, lalo na't masyadong mahaba sa kanilang 2 taon. "You both are so strong. Sige na, kumain na kayo ng kumain. Wala nang magbabawal sa inyo. Wala nang mananakit at wala nang magagalit sa inyo. Dahil ako nang makakalaban nila, oras na sinaktan nila kayo." Nagsimula naman ng kumain ng kambal. Ni-enjoy nila sa bawat kagat nila dahil ngayon pa lang sila bumabawi sa pagkain ng masasarap at walang nagbabawal. Napatingin sa labas si Carmela dahil glass wall lang naman ang nakaharang sa kanila. Nang makita niyang pamilyar na sasakyan na paparating ay sinundan niya ito ng tingin. Hanggang sa makaparking ito, napangiti naman siya nang makita niya si Idam. Nang magsalubong ang mga paningin nila, ay nginitian nilang isa't isa. Mabuti na lamang at nag-order din kaagad si Carmela ng para kay Idam. "Hello kids!" Masiglang bati ni Idam sa mga anak niya. "Daddy!" Sabay nilang sagot. Hinalikan ni Idam si ibabaw ng ulong mga anak niya saka siya naupo sa tabi ng asawa niya. Ngayong hindi na magiging busy si Carmela, mas mapagtutuunan niya na ng pansin ang mga anak nila at susubukan din ni Idam na tapusin kaagad ang mga trabaho niya para magkaroon din siya ng oras sa mag-iina niya. "Next month, let's have vacation in Maldives. Do you guys want that?" Rumihistro naman sa mukha ng mga anak nilang excitement. "Mag-out of country po tayo?" Excited na tanong ni Sabrina na mabilis namang tinanguan ni Idam na may ngiti. "Yay! I'm so excited na po." Hindi mapigilan ni Sabrina ang kasiyahan niya. Tuwang-tuwa rin si Santino. Nagkatinginan si Carmela at Idam sa kanilang nginitian ng isa't isa. Simula ngayon, mas pag-iigihan pa nilang magiging magulang sa mga anak nila. Mas bibigyan nila ng oras para mas personal nilang makilalang mga to. Nang matapos silang kumain ay pinasya nilang mga bata hanggang sa mapagod na ang mga ito. Tig-isa nilang binuhat ang kambal habang pareho na ring natutulog. Nakaka-guilty lang dahil ilang buwan na natin silang kasama. Pero masyado ako nag-focus sa paniningil ko sa mga taong nagkasala sa akin. 2 taon silang nawalay sa akin tapos parang binaliwala ko pa nung dumating sila. Nagigilty na wika ni Carmela. Habang naglalakad sila patungong parking lot,
Matalinong mga bata, hindi sila yung tipong nagtatanim ng galit, naiintindihan nilang mga nangyayari. Or maybe sanay na sila na hindi sila masyadong nabibigyan ng atensyon. Pero syempre, simula ngayon, ibibigay na rin natin sa kanilang mga oras natin ng buo. We will create more memories para marami silang maalala kapag mga lumaki na sila. Magpapagawa rin ako ng album para may nababalik-balikan tayo kapag sila naman na walang oras sa atin. Ngumiti at tumango na lang si Carmela. Nang makauwi sila ay dahan-dahan nilang ibinaba ang mga bata. Siya nga pala, may balita ka ba kay Ruel? Tanong ni Carmela nang maalala niya si Ruel. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kung anong lagay niya noong huli nating bisita sa kanya, wala pa rin pinagbago. Don't worry, Ruel is a fighter. Kapag nagising na siya, susubukan ko siyang pakisamahan ng maayos para sa katahimikan nating lahat. Para sa ikakasaya mo. Pababa na sila ng hagdan nang makita nila si attorney. Seryoso tong nakatingin sa kanila. Anong balita, attorney? Tanong kaagad ni Idam. May hatol na ang korte. Hindi may paliwanag ni Carmela ang kasiyahang nararamdaman niya nang malaman niyang hatol ng korte kay Shawnee. Akala niya'y matatagalan pa bago niya makuhang matagal niya ng inaasam para sa mommy niya. Maaga siyang umalis ng bahay, hindi na siya nagpaalam kay Idam at sa mga anak niya. Dinalaw niyang kanyang ina sa libingan nito. Ibinaba niyang binili niyang bulaklak at konting pagkain. Nakangiti siyang nakatingin sa picture ng mommy niya. Hi mom, ani rito. Nanginginig kaagad ang boses niya. Pasensya na kung ngayon lang ulit kita nabisita. Alam ko namang naiintindihan mo ko, hindi ba? Masyado ako naging busy sa paghahanap ng hustisya para sa pagkawala mo. Sinubukan din akong ikulong ni Tita Shawnee sa mental hospital. And Daddy agreed about that. Hindi lang ikaw ang nawala sa tabi ko noong gabing iyon, pati ang taong inaasahan kong masasandalan ko, tinalikuran ako. Naging sunod-sunuran sa taong pumatay sa'yo. Alam mo ba, Mommy, wala akong ibang mapagsabihan. Hindi rin naman kita may bisita dahil palagi na lang akong kinukulong ni Tita Shawnee sa attic. I'm so scared and Daddy let that woman na gawin sa akin yun. I'm so mad. I don't know if I can forgive him. Siguro panahon na lang ang maghihilom. I'm sorry, Mom, if Daddy failed you. Ang dami-dami kong gustong sabihin sa'yo. Ang dami kong gustong ikwento. Alam ko namang nakagabi ka lang naman sa akin all this time. Siguro ikaw ang nagtulak sa akin na pakasalan si Idam, no? Dahil alam mong siya ang ama ng mga anak ko. Bahagyang natawa si Carmela sa sinabi niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Sa kanya hinaplos ang puntod ng kanyang ina. Kung nandito ka lang siguro ngayon, nakilala mo ng mga apo mo sa akin. Thank you for sending good person for me. Nawala ka man sa akin pero para na rin ako nagkaroon ulit ng pamilya. Ang babait ng mga biyanan ko, Mommy, lalong-lalo ng asawa ko. I have a wonderful and amazing kids. Thank you for still guiding me kahit nawala ka na sa tabi ko. Promise, Mommy, aalagaan ko at pamamahalaan ng maayos ang kumpanya. I'm sorry if I almost lose that company. You know what, Mommy? Sa ginawa ni Daddy nang mawala ka sa amin, hindi ko maiwasang magduda at magtanong kung minahal niya ba talaga tayo? Kung minahal ka ba talaga niya? I can't believe he did that to you and to me. Halos kamamatay mo lang noon nang iuwi niya sa bahay natin ang kabit niya at ang anak nila sa labas. Para na rin akong pinatay ng sarili kong ama sa ginawa niya. Nang makilala ko si Tita Shawnee because I saw her the night of our accident, hindi man lang ako nagawang paniwalaan ni Tita. Mas naniwala pa siya sa kabit niya kaysa sa akin na mas matagal niya ng kasama at kilala. Naniwala siyang hallucinations na ang lahat at dahil sa ginawa nilang yon, pati ako hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. They made me insane at muntik na talaga ako maging baliw because of them. Sinubukan kong intindihin si Daddy. Naging sunod-sunuran ako sa kanila para magustuhan ulit ako ni Daddy. Pero simula noong unti-unti akong tumayo sa sarili kong mga paa. Habang tumatagal, lumalalim din ang galit ko sa kanya. I'm sorry, Mom, but for now I can't forgive your beloved husband. Mahaba pa ring litanya ni Carmela. Nanahimik siya ng ilang minuto habang pinagmamasdan ang picture ng mommy niya. Ramdam niyang malamig na hangin kahit na mainit ang panahon. Tipid siyang humiti. Sa tingin mo ba, Mommy, kapag sinabi ko lahat kay Daddy ang mga ginawa sa akin ni Tita Shawnee noon, paniniwalaan niya kaya ako? Tanong niya kahit na alam niya namang hindi siya masasagot ng kanyang ina. Simula nung hindi ako paniwalaan na si Tita Shawnee ang killer mo, hindi ko na nagawang magsumbong sa kanya noon. Tita Shawnee beat me sa tuwing umaalis siya.
Para akong aso kung ituring nila sa tuwing wala sa bahay si Daddy. Pinapakain nila sa akin ng kanin na maraming tubig. Wala akong magawa kundi ang kainin yon dahil sa gutom. Mabuti na lang sa tuwing umaalis sila ang mag-ina. Pinupuntahan ako ni Yaya Lucy para bigyan ng pagkain. I'm really mad at him, Mom. Hindi man lang niya ako kamustahin sa tuwing dumarating siya. Hindi niya ako matignan diretso sa mga mata ko. Kaya hindi ko na lang ako nagsumbong sa kanya. Dahil alam ko namang tatanungin niya si Tita Shoni kung totoo ba ang mga sinasabi ko at kapag nalaman ni Tita Shoni na nagsumbong ako, siguradong hindi niya ako bibigyan ng kahit na anong pagkain at tubig ng ilang araw. Isusubsob niya rin ako sa tubig ng bowl. But don't worry about me now, Mommy. Okay na po ako. Tanggap ako at mahal na mahal ako ng mga taong sa paligid ko ngayon. Nakulong na rin lahat ng mga taong naging kasabwat ni Tita Shoni. Sana masaya ka na kung nasan ka man ngayon. Naibigay ko na sa yung hustisya na deserve mo. Deserve natin. I'm so happy now at ngayon naibigay ko na sa yung nararapat sa'yo. Magfo-focus naman ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Patuloy na wika ni Carmela, lingid naman sa kanyang kaalaman na kanina pa nakikinig sa kanyang ama. Tahimik lang ito sa pag-iyak niya at sinusubukang hindi gumawa ng ingay para hindi siya mahuli. Lahat ng mga sinabi ni Carmela ay narinig niya at doon niya na-realize kung gaano siya kawalang kwentang ama sa anak niya. Siya dapat ang sandalan ng anak niya pero hindi niya yun naibigay. Nagluluksa rin siya noong panahong namatay ang asawa niya pero nakalimutan niyang may anak din siyang nagluluksa at kailangan siya. Napatingala na lang si Marvin na tila ba hinahanap sa mga ulap ang asawa niya. Paano siya mapapatawad ng asawa niya sa ginawa niya sa nag-iisa nilang anak? Nang matapos sabihin ni Carmela ang lahat ng gusto niyang sabihin sa kanyang ina, ay niyakap niya ang puntod nito. Mahal na mahal kita, Mommy, at miss na rin kita. Kailangan ko nang umalis dahil baka hinahanap na ako ng mag-aama ko. Pagpapaalam niya saka siya umalis. Sinundan naman ni Marvin ang tingin ng kanyang anak hanggang sa makaalis ang sasakyan nito. Napabuntong hininga na lang si Marvin saka siya pumasok sa maliit na bahay ng asawa niya. Tahimik lang siya ng ilang minuto. Nakatitig sa picture ng asawa niya. Ibinaba niya ang bulaklak na binili niya. Kahit napatay ng asawa niya, para bang nahihiya siyang harapin ito. I'm sorry, yun lang ang lumbas na salita sa bibig niya. Hindi niya mahanap ang salitang sasabihin niya, lalo na dahil sa narinig niyang sinabi ng anak nila. Hindi niya akalain na napakawalang kwenta niya palang ama sa nag-iisa nilang anak ni Trina. She's right, I failed you, I disappointed you. I disrespect you both and I'm sorry about that. Naibigay man namin sa iyo ang hustisya na kailangan mo, hindi ko na maibabalik ang buhay mo at ngayon, kailangan kong humingi ng sorry sa anak natin ng paulit-ulit. Hindi man niya ako magawang patawarin, naiintindihan ko yun. Masaya na ako kung hindi niya ako tuluyang alisin sa buhay niya. I am really sorry, hon. Akala ko yun ang magiging tama para sa anak natin. Iniisip ko lang naman na bigyan ulit siya ng kompletong pamilya. Dahil kitang-kita ko kung paano siya nasaktan ng sobra nang mawala ka sa amin. Akala ko makakabuti sa kanya kung may tatay yung ina sa kanya. At kapag nagkaroon siya ng kapatid pero kapahamakan pala ang ibinigay ko sa kanya. Kasalanan ko rin naman dahil hindi ko man lang siya nagawang paniwalaan dahil iniisip kong baka naapektuhan pa rin siya sa pagkawala mo at naghahanap lang ng taong masisisi. Nanatili pa si Marvin ng halos 2 oras sa puntod ng asawa niya habang kinakausap to. Hindi man siya naririnig ng asawa niya pero kailangan niyang mailabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya ng makakausap. Samantala naman nang makauwi si Carmela ay naabutan niyang palakad-lakad si Idam habang may tinatawagan to sa cellphone. Nasaan na ba siya? Ani nito. Nang hindi sinasagot ni Carmela ang tawag niya ay muli niya itong tinawagan. Hindi niyo man lang ba alam kung saan siya nagpunta? Sigaw ni Idam sa mga katulong nila. Tahimik lang naman si Carmelang naupo sa sofa at ibinaba ang bag niya. Bakit bang init na naman ang ulo mo? Tanong niya sa asawa niya. Sinong hindi iinit ang ulo kung hindi nila alam kung nasaan si Carmela? Anas nito sa kahinarap si Carmela na inaalis ang sapatos niya. Love, kanina ka pa ba dyan? Gulat na wika ni Adam nang ma-realize niyang si Carmela nang kausap niya. Kararating ko lang din, kung makahanap ka naman sa akin para namang nawawala na ako ng isang araw. Nilapitan ni Idam ang asawa niya. I'm just worried. Hindi ka nagpaalam sa akin na aalis ka eh. Saan ka ba galing? Mahinahon niya ng tanong.
Samantalang kanina halos pagbuhol-buhuli niya ng mga katulong nila dahil hindi nila alam kung nasaan si Carmela. Dinala ko lang si Mommy sa puntod niya. Natagalan lang ako dahil ngayon lang ulit ako nakabisita sa kanya. Kumain na ba yung mga bata? Kumalma naman na si Idam. Ngayong alam niyang okay lang ang asawa niya. Kinuha sila ulit ni Mommy. Mamamasya lang daw sila. Napatango na lang si Carmela. Nagsalubong ang mga kilay niya nang may maamoy siyang piniprito at tila bibiglang binabaligtad ang sikmura niya. Dahil sa amoy, mabilis siyang tumakbo patungo sa CR para sumuka. Sumunod naman kaagad sa kanya si Idam at hinagod ang likod niya. Are you okay? What happened? Patuloy namang sumusuka si Carmela dahil pakaramdam niya dumikit na sa ilong niya ang masangsang na amoy na piniprito ng cooker nila. Ano ba yung niluluto nila? Bakit ganoon? Sigurado ba silang fresh pa yun o hindi pa expired? Nainis niyang saad. Naamoy naman kaagad ni Idam ang sinasabi ng asawa niya. Sabi mo gusto mo ng ginisang balaw, hindi ba? Nagpaluto ako. Bakit dito mo sa loob pinaluto? Sa labas mo na yun ipaluto. Masungit na sagot ni Carmela habang takip-takip niyang ilong niya. Napatitig lang naman si Idam sa asawa niya. Sa tingin ko, kailangan mo na talagang bumisita sa OB. Gusto mo bang pumunta ka mamaya? Sasamahan kita. Natahimik naman si Carmela. Nawala sa isip niya ang tungkol sa bagay na yon dahil walang ibang tumatakbo sa isip niya kung hindi ang hatol sa kaso ni Shawnee. Inutusan ni Idam ang mga katulong na sa labas na nila iluto ang balaw. Naupo naman si Carmela sa sofa. Hindi na siya bago sa nangyayari sa kanya. Posibleng buntis nga siya. Bumili ka ng PT. Kapag nalaman kong resulta, saka ako bibisita sa OB. Anas niya. Mabilis namang umalis si Idam para bumili ng pregnancy test. Napahawak si Carmela sa bandang puso niya. Everything is fine now. She's stress-free na kaya pwede na siya ulit magbuntis. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Idam at may daladalang PT na may iba-ibang brand. Napataas ang kilay ni Carmela nang ibaba ni Idam ang 5 pirasong PT iba-iba rin ng brand. Bakit ang dami mong binili? Tinanong ako kung anong brand. Hindi ko naman alam na may brand din pala sa bagay na yan. Kaya sabi ko bigyan na lang nila ako ng magkakaibang brand. Gamitin mo na lang yan lahat para malaman natin kung iisa lang bang resulta. Napapailing na lang si Carmela pero kung sa bagay, ito ang unang beses na mabubuntis si Carmela ang kasama niya si Idam. Ito ang unang beses na maalagaan siya ni Idam. Kinuha ni Carmela ang mga PT na binili ng asawa niya, saka siya pumasok sa CR. Isa-isa niyang pinataka ng mga yon nang ihi niya pagkatapos ay lumabas na siya at ibinigay kay Idam. Tinignan naman yon kaagad ni Idam. Nawala ngiti sa labi nito nang makita niyang negative ang mga PT. You're not pregnant? Tila ba disappointed niyang tanong. Hintayin mo muna ng ilang minuto saka lalabas ang resulta kapag lumampas na ng 5 minutes. At iisang linya lang silang lahat, it means I'm not pregnant. Inilagay ni Idam sa ibabaw ng lamesa ang mga PT at tinitigan ng mga yon ng ilang minuto. Tinitingnan niyang isa-isa at palihim na sinasambit na sana ay mag-positive ang mga to. Kinuha ni Idam ang isang PT na may makita siyang 2 linya pero hindi siya sigurado dahil medyo malabo ito. Itinaas niya ang isang PT at tinapat sa ilaw para makita kung 2 linya ba talaga ang nakikita niya. Nakikita mo ba kung anong resulta nito? Tanong ni Idam. Tinignan ni Carmela ang ibang PT at hindi na siya nagulat sa pare-parehong resulta ng mga to. Napansin na rin ni Idam na mas malinaw ang resulta ng 4 pang PT. Biglang nagliwanag ang mukha niya at sumilay ang matamis ng ngiti sa labi niya. You're pregnant? You're pregnant, right? Buntis ka ulit? If 2 lines means pregnant, hindi ba? Baka siyang excitement sa tinig ni Idam. Natatawa na lang si Carmela sa kanya saka siya tumango. Let's visit an OB later to make sure kung baby ba talagang laman ng tiyan ko. Rumihistro naman ang pagtataka sa mukha ni Idam. Kung hindi baby ang laman, may iba pa ba? Inosente niyang tanong. Posible na baka may sakit ako. Umiling naman si Idam. Wala kang sakit. Naniniwala akong baby ulit natin ang nadetect ng mga PT. I'm sure of that. Tila siguradong saad ni Idam. Magiging daddy ulit ako? Magiging daddy ulit ako. Masayang-masayang sigaw ni Idam. Narinig yun ng ibang katulong at tuwang-tuwa rin sila. Niyakap ni Idam ang asawa niya sa kanya hinawakan ng bandang puso nito. Hi baby, daddy is here. Aalagaan ka ni daddy. Hindi ko na nagawang alagaan ng mommy mo noon sa mga kapatid mo. Kaya ngayon, babawi ako.
I love you. Masayang-masayang wika ni Ida. Napangiti naman si Carmela. Ito ang unang beses na makakasama nilang isa't isa. Ano kayang resulta ng pagpapatingin ni Carmela sa Obi? Buntis ba talaga siya o may pagsubok siyang pagdaraanan? At dahil sa mga nangyari sa pamilya ni Sofia, maging daan kaya ito sa pagbabagong buhay niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.